Surprise! Kami ulit! So, welcome to Kwentong Blue Shirt. Ang topic natin for today ay finding jobs after graduating. Yes, so nung napanood niyo yung nakaraan naming episode, kami din yun. And it's still us, nasa episode 8 na tayo, so wag kayong malilito. Ang topic naman natin ngayon, kung paano nga ba mag-navigate sa life after graduating. Ayan. So, yung mga fresh grads dyan, this podcast is for you. So, I hope you take notes and listen. Okay? So, I think yung unang-unang nararamdaman natin after graduation is yung pressure na maghanap ng trabaho. Yes. Like, sasabihin ng parents mo, oy, kailan ka magkakatrabaho? Kasi wala na silang responsibility sa'yo. Yes. So, ayun talaga, expectation ng parents mo and the people around you. And isa pang nakakadagdag ng pressure din pagkatapos ng graduation, pag nakikita mo yung mga friends mo, yung mga classmates mo na na-hire na, tapos ikaw, nagkahanap pa rin ng work. So, yes. Also, nag-a-add din ng pressure, I think, yung hindi mo alam yung gagawin mo next. Oo. So, syempre, naging fresh grad din naman tayo once in our lives. Kaya, naranasan din natin yung mga ganitong bagay. And, it's normal. So, ikaw, Hazel, ano ba yung mga naramdaman mo nung, eto na, for real na graduate ka na, papasok ka na sa adult life? Wala. I mean, excited. Siyempre excited. Pero at the same time, kasi after graduation, parang di naman ako naghanap ng trabaho. At first, kasi may usapan pa kami ng mga kaibigan namin, magbabakasyon pa, ganun. Pero nung sa bakasyon na yun, nalaman ko na may trabaho na-accept na yung isa kong barkada. Sabi ko, hala, it's the start na. Like, ano nang gagawin ko after nito? So, ayun, punta sa LinkedIn agad. Apply na ng trabaho. Ayan. Tapos, yung sa akin naman, no, before graduation pa lang, yung mga friends ko may work na. Tapos, parang magkaiba kasi yung date ng graduation namin sa mismong tapos ng SEM. So, malaki yung gap niya, ilang buwan. Kaya, medyo nakapagpahinga kahit papano. Pero after nung graduation, parang kabado ako sa lahat ng bagay. So, kung nararamdaman niyo yung mga ganon, it's normal. Yes. Since hindi nga tayo sure sa adult life. Ayan. So, para naman sa mga fresh grads natin dyan na unsure kung ano nang gagawin next, so, paano nga ba tayo magsisimula sa job hunting? I think the first thing talaga is to fix your resume, guys. Ayusin nyo na yan. Tama. So, pag sinabi natin fix your resume, hindi natin lalagyan ng design. Ayan. So, ayusin natin na naka-align doon sa trabahong hanap natin. Pangalawa, pwede tayong mag-explore sa mga job portals. Ayan. Actually, napakadami ng job portals ngayon. Isa na dyan yung Blue Shirt. So, kung gusto nyong maghanap ng work for mga entry levels, fresh grads, pwede tayong gumamit yan since less hassle nga siya since online ka na lang mag-a-apply. Ano pa? Of course, we need to practicein yun na kung paano kayo sasagot sa interview. Ay, madaming guides naman online. Pwede nyo sundin, pero wag naman word by word, guys. Pati yung name na ginaya na. Have your own thoughts and feelings kasi what the employer wants to know is kung sino ka talaga and what you can show them and contribute to their company. Yes. So, magiging best friend nyo ang Google at YouTube para dyan. Also, let's apply smart. So, pag sinabi nating apply smart, syempre, uunahin mo muna yung mga opportunities na related doon sa internship mo or doon sa may course na kinuha mo ng college. Although, karamihan nga sinasabi parang hindi naman
tawag dito, hindi related sa kanilang course yung nakuha nilang trabaho. Pero it's best pa rin to explore yung mga ganong options. Also, kung may mga opportunities malapit sa inyo, take nyo muna yung chance na yon compared sa mag-a-apply kayo agad sa mga malalayong lugar for the adventure. Kasi, alam nyo naman ang traffic. Tapos, pag tag-ulan, bumabaha pa. So, yeah. Doon muna kayo sa malapit. Yan. Okay, so once na nakapag-apply na kayo, na-experience yun na yung interview, hindi naman every time i-accept kayo agad-agad. So, there are times na you'll get rejected, pero sabi nga nila, rejections are equal to sorry. Rejections equal to redirection. Yes. So, yung mga rejections natin, pwede natin siyang i-take as redirection, no? Like, for example, baka mamaya, mayroon palang mas magandang opportunity na naghihintay sa'yo, kaya hindi ka natanggap doon. So, ayun, ikaw ba, Miss Hazel, ilan yung mga in-applyan mong companies before ka na-hire? Madami-dami rin. Hindi ko alam. Basta parang each week, nagtitake talaga ako ng interview for at least one company sa weekday. Gusto ko naman magpahinga sa weekend. Tapos, sure ako, not all the time, maayos sagot ko. Kasi, pinipilit ko minsan sarili ko sa mga hindi dapat sa akin. So, once you start, it's okay to feel naman na kahit nakala mo super ganda na yung mga sagot mo, okay na lahat. Kapag nag-follow up ka, sasabihin, sorry. Hindi ko pala. Totoo yan. It's okay, guys. Yeah. Kasi may mga interviews din ako before na sobrang confident ako. Kasi related sa course ko. Tapos, meron naman ako ng mga requirements. Pero, yeah, hindi ako natanggap doon. So, prepare nyo rin yung mga sarili nyo kung paano magbabounce back from rejections. Kaya, ayun. Parang siguro another tip or encouragement na mabibigay din namin ni Hazel is, wag mong i-compare yung timeline mo sa timeline ng iba. This one is very important, no? Kasi, syempre, peer pressure, kikita mo na, si ganito, may trabaho na, ang laki ng sahod, tapos ako, pa-apply pa din. So, doon na kasi nagsisimula yung, anong tawag dito? Doon na nagsisimula yung pag-doubt mo sa sarili mo pag nag-start ka ng mag-compare. Parang, siguro once in our lives, nagawa din natin siya na parang, bakit siya? Ang bilis niya makahanap ng trabaho, parehas lang naman kami. Or kaya naman, bakit ako? Gumraduate akong laude. Tapos siya, hindi. Pero may work na siya. Tapos ang laki pa ng sahod niya. So, siguro, we have to understand na iba-iba tayo ng timeline. Baka maaaring nakalaan ka for other better opportunities. So, don't stop exploring. Don't stop believing. Pwede din. Ayan. Ano pang tip mo dyan, Miss Hazel? Ayan. So, another tip maybe I can give you, it's always take your time to figure it out. Wag ka magmadali. I think it relates rin sa don't compare yung sa kaninang sinabi yun ni Eunice. Like, you'll always get the the right job. Perfect. The right job for you or the right thing for you if you search for it. Kahit na nagda-doubt ka, like, don't give up on it. Parang lyrics yata. Ay, sorry. Ayun. Tapos siguro add ko lang din na another, like, real talk lang. Babaan nyo yung expectations nyo. Ayun yung isa talaga sa mga natutunan ko nung nag-a-apply ako before. Tawag dito? Pag sobrang taas kasi ng expectation mo,
mas nakakasama siya ng loob. So, lower your expectations, lalo na siguro, sa salary, although syempre kailangan alam mo yung worth mo, but knowing the system, pag fresh grad ka, minsan talaga, nandun tayo sa mababang spectrum ng sahod. Ayan, so, wag tayong mag-expect ng agad, 50K. Ayan. 50K. Kasi parang may na-interview ako before, ang hinihingi niya sa amin, 45K. Wala kaming ganun. Hindi rin na maabot sa ganun yung sahod namin. True. Ayan. Okay. Tapos, siguro isa pa, pag na-hire na tayo after graduation, may mga nababasa kasi ako before na parang nanghihingi sila ng advice na parang hindi niya gusto yung trabaho niya, hindi niya gusto yung management. So, aalis na ba siya or hihintayin niya pang ilang months muna siya bago umalis. So, pag ganun siguro, always prioritize yourself. Kung sa tingin mo dapat ka nang umalis, alis ka na. Yan. May matadagdag ka ba doon? Like, in the end kasi, ikaw lang yung nakakaalam sa sarili mo. Even if magtanong ka pa ng advice, yung final decision is yours to make. So, if you think na it's time to go, edi go. This is your sign to resign. Ebe lang. Ayan, so kung magre-resign ka na. Maghanap ka na or work. Yeah, or kung fresh grad ka, naghahanap ka ng trabaho, may mga i-share din kami syempre ng mga entry-level jobs na nakapost ngayon sa Blue Shirt mobile app from our trusted clients. So, mga fresh grad dyan, if you're searching for jobs, we have an opening sa Quezon City Recruitment Associate and Marketing Associate. We also have admin engineer sa Makati, sa mga engineer natin. And then, liaison staff sa Pasay. So, fresh grad or vocational graduate naman po ito. And inpatient support staff. So, fresh grad po, pero make sure na may experience po kayo sa medical allied course, preferably psychology, nursing, physical therapy, biology, medtech, and etc. Ayan. So, kung nasa accounting field naman kayo, meron din tayong accounting staff, open for freshers to sa Ermita and sa Makati City. Also, eto, marami, barista. Meron tayo niyan sa Taguig, sa Albay, sa Makati. Ayan. Open yan sa mga fresh grads. So, check out nyo na yan. Yes. Check the yellow basket. So, to apply lang po, again, drop nyo lang ang resume nyo sa aming inbox or sa Google Form link na nasa caption and download the Blue Shirt Stronger Together mobile app sa Google Play Store for free. Yehey! So, and disclaimer lang po, ang Blue Shirt PH ay hindi isang agency or manpower company. So, kami po ay isang mobile app na direktang nagko-connect sa mga blue-collar at skilled workers sa mga employer na naghahanap ng mga manggagawa. So, kami po ay tulay lamang nila at wala sa amin ang desisyon kung matatanggap ang isang tao sa trabaho. Ayan. So, take note of that po. Kami po ay isang mobile app. Pwede rin kayo mag-apply sa aming website. So, punta lang kayo sa www.blueshirt.work/jobs. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana meron kayong mga natutunan at abangan niyo po muli ang aming susunod na episode sa Kwentong Blue Shirt Podcast. Bye! 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 Bye!